What's up guys? Welcome back to our show. This is Toy Friendly Unbox where we feature the hottest toys in the market today. And I'm pretty sure nahulaan nyo na kung ano yung feature natin ngayon. No? Ito yung t-shirt ko. Of course, none other than Voltes 5 Shogokan SMP o Bandai Namco and Bandai Presto. Ito yung newest release na Voltes 5 related figure or ito nga, Super Robot na Voltes 5. This is a model kit from Bandai Namco and part of the SMP Shogokan line. So, yung sa mga nakabili dati ng mga Shogokan line, di ba may mga Megazord and I think Bioman is part of this one, Biorobo, and stuff like that. So, anyway, ito yung latest release na I'm sure maraming may paborito dito. So, paborito natin dito sa show to, ang Voltes 5 na Super Robot. And yun, ito yung feature natin ngayon. Of course, bubuin natin to, document natin yung journey ng pagbuo. But before anything else, please like, comment, subscribe to our channel, and don't forget to hit that notification bell for announcements of future unboxing episodes and other fun stuff. And also, if you would like to purchase toys like these, please do visit our Facebook page, www.facebook.com/toyfriendly. Ayun, excited na tayo kasi itong version na to, nandito yung Mechanical Eagle at si Octo 1. So, bubuin natin talaga to. And I'm sure inaantay na ng mga fans natin, fans ng program, ng mag-unbox tayo and mag-build ng Voltes 5 Shogokan version. So, without any further ado, here we go! So guys, what do we have here? Ito na yun, Be Together box ng Bandai Namco of obviously Voltes 5. And this is part of the Shokugan Modeling Project, SMP, Shokugan Modeling Project. So yung line na to is basically model kits, similar to the Bandai Presto Gundam kits. Pero ito naman, ibang line siya, mas maliit yung scale. Actually, non-scale siya. And usually yung mga Super Robots ang nandito. Walang Gundam yata. Super Robots yung and Super Sentai Robots yung previously na associated with the SMP project or the Shokugan Modeling Project. Dati nagkaroon sila ng Biorobo, and then, I believe, meron ding Megazord. Pero ito, syempre dito tayo. Camp Voltes 5 tayo lagi, diba? And maraming nag-aabang nito dito sa show natin, sa channel natin, na i-feature natin. So, ito na nga. Ito na, good news guys. Bubuksan na natin, magbe-build tayo ng Voltes 5 Be Together box. And this is the authentic version. Premium version actually. Bakit premium? Mamaya explain natin. So, ito yung front of the box. And then, yung taas, no? Kitang-kita na natin si Voltes 5, yung mabubuo natin. Of course, yung official logo ni Voltes 5. And at the side, ayun, may bolt-in sequence na pinakita dito. So, ito, bubuuin natin to. Mabubuo natin yung 5-volt machines na pwede natin siyang i-assemble. So, yun. Nandiyan lahat. Frigate, Lander, Bomber, Panzer, and of course, Cruiser 1. At the back, yung various poses na pwede mong gawin. And along with the accessories included with the figure. Ito, kaya to premium. Aside from the accessories, kasama niya si Mechanical Eagle, and of course, ito, officially, first time na included si Octo 1, yung robot sidekick ni Little John, or the, paano niya? Nakalimutan ko yung Japanese name ni Little John. Anyway, ayan, kumakabit, nag-a-attach yung Mechanical Eagle, and ayan, lahat ng pwede mo i-pose. Ultra electromagnetic top, of course laser sword. Other side, yun, yung Voltes tank, pwede rin yun gawin.
And here's a shot of all of the accessories along with Voltes 5 and a bunch of other Japanese characters na hindi natin maintindihan. So eto na yun, bubuksan na natin siya and explore natin yung laman niya. Okay? So eto guys, binuksan na natin. No? Yan, ito yung mga laman, plastic, sealed lahat. May runners natin isa-isa. So, yan. Meron siyang mga runners. Ito yung kay Octo 1. And Mechanical Eagle, yung mga parts. Ito pa, of course, meron tayong manual with stickers. Yung instructions niya. Importante yan, siyempre. And, yun. Tigas din, ha? Makapal din yung mga runners yun. Medyo makapal. Solid na yun. Kailangan ko ng matibay-tibay na nipper dito. Yan. Runners. Yan. Parts. So, eto, tingin ko, pag sanay ka naman sa mga Gundam kits, diba? Pag sanay ka sa Gundam kits, mabubuo mo rin ito mabilis. Considering na konti lang yung ano. I mean, nakabuo nga tayo ng perfect grade, diba? Hindi ko naman ina-underestimate tong skill para makabuo dito, pero sa tingin ko mas ewan ko sa tingin ko lang hindi ganun ka-challenging, pero tingnan natin, makikita naman natin yung sa instructions. Ano pa ba? Ayun, naiiwan. So yun, kita na kaagad yung sa head part. Ayan, pero ang ganda ng colors eh. Ganda yung paint job. Dito pa lang, nakita ko na. And, okay, there you go. Ang gagawin naman natin is, syempre, bubuin na natin yun. Next up, document natin yung interesting stages ng pagbuo nito. Check natin itong instructions and then pakita natin kung paano natin mabubuo ito. Pagiging mission natin ito. Okay?
Okay guys, actually natapos na natin lahat buuin yung mga machines. So i-feature natin siya in a while, pero gusto ko lang i-take note. Ito, binubuo ko yung Mechanical Eagle right now. So I'm doing this. I just want to take note that ito yung pinakamahirap na part sa assembly nitong Shogokan Voltes 5. Ito, tingnan nyo itong napakaliit na transparent part na yan. Actually, natsambahan ko lang yan para maipasok dito sa maliit na ulo ni Mechanical Eagle. Nakita nyo ba? Yung blue na transparent. Grabe. Kala ko magtatagal ako dyan. Natsambahan ko lang. Ang hirap. So, yan. Take note. Be careful in handling that. Kasi pag nawala yan, wala na. Talagang mawawala. Actually, may mga parts dito na dun sa build na muntik-muntik na nang mawala. Pero eto yung pinaka-delikado sa lahat. Sobrang liit. And hassle siya pag lalo na kung malaki kamay mo. So, gagamit kayo ng eto is tweezers na pang Gundam. Pero hindi rin siya yung nakatulong talaga. Talagang eto lang yung pang-handle. Tapos minano-mano ko rin. Natsambahan ko nga lang. Kaya ingat kayo guys ha. Pagbuo nito. Well, kung okay lang naman sa inyo mawala yan. Pero sa akin, OC kasi guys. Nako, sinuwerte lang. So guys, finally nabuo natin lahat. Ito na sila. The bolt machines are assembled. Again, this is the SMP or Shogokan Modeling Project from Bandai Namco. And this is the Voltes 5 figure that was recently released. And ito na nabuo na natin, no? Medyo dinocument natin isa-isa kung paano natin siya nabuo. Hindi naman yung step by step, pero nakita natin yung kung paano nag-evolve yung pag-assemble natin or ng mga parts, no? So ito na, buo na sila. Later on, papakita natin kung paano natin siya i-bolt in para makita natin yung final figure na Voltes 5. So, for the meantime, isa-isayin muna natin yung nabuo natin. So, quick rundown. Siyempre, yung Cruiser 1 ito. Ito yung una-una natin binuo. And, ang ganda, no? Yung material niya is siguro masasabi ko similar, hindi naman similar pero mas mas high grade kasi pati yung paint job na ginawa, in-employ sa kanya is special. Makikita mo lalo dun sa blue parts, yung blue painted parts ng Voltes 5 robot. Pero so yung build process para ka nagbubuo ng HG o high grade Gundam. So, dun sa mga nagbubuo ng mga Gundams and model kits, makaka-relate sila dun sa sinabi ko na para yung experience niya, parang nagbubuo ka ng HG level na Gundam. And, yun, swabing-swabe yung mga fit ng parts. Maganda siya. So, Cruiser 1, wala naman siyang naging problema, no? Okay siya. And second, siyempre, binuo natin si Bomber. And yun, ito yung makikita nyo din sa texture ng paint. May konting mga glitter sa parang siya talaga, parang magic machine. May kasamang glitter. Tapos yung niya, yung dito sa supposedly white parts, medyo siya, grayish. Which is cool naman para sa akin. Kasi sa tingin ko dun sa mga white parts na ganito na model kits, ang pinaka nagiging problem natin doon is medyo naninilaw sila pero hopefully yung susunod na kit kasi yung regular version, this is by the way the premium version, no? I'll explain in a while kung bakit siya naging premium. Pero yung susunod dito yung regular na i-release. Regular version is white painted yung mga parts na
Well, usually white naman talaga. So, white painted siya. Kagaya dito sa arms. Unlike this one, gray yung nakikita natin. So, okay naman yan. Ito yung bomber. And, of course, sumunod na ginawa natin is Panzer. Yan, okay siya. Ganda, no? Consistent naman yung paint job and wala siya naging problema. Actually, mamaya sasabihin ko kung saan tayo nagkaroon ng problema. Pero, nasabi ko na nga earlier, di ba, while building the kit. Pero, i-reiterate ko in a while. So, sumunod na ginawa natin is frigate vehicle need the Little John pala, sorry. The Little John. Ganda. So far, so good, di ba? Ganda ng itsura talaga ito, SMP na line na to. And last but not least, ito ginawa natin. Medyo nalito ako dito eh. Dito sa may parts dito eh. Medyo nalito ako nung bina-assemble ko yun. So, nakailang bukas ulit. Bukas, balik, bukas. Medyo nakakalito. Pero, okay naman. Ayos ko na naman. So, hindi ko kinabit yung mga, may mga stickers to na parang for, masasabi natin, for tribute version. Hindi ko na siya kinabit kasi feeling ko mas gusto kong version talaga yung sa anime. So, hindi ko na siya ginawang, tribute version. May mga stickers, may logo, ganun. And some of the white parts na lalagyan pa ng sticker, hindi ko na ginawa na gano'n. Gusto ko talaga yung anime version as much as possible. Pero kung kayo, meron kayong SMP na binuo nyo, nasa inyo naman yun. Kung i-convert nyo siya sa tribute version na kagaya nito, nasa kahon. Pakita ko sa inyo. Yan, parang tribute version siya, di ba? Kasi may sticker sa tiyan, may logo, tapos may white strips. May mga white strips siya. So, okay din naman, kaso mas gusto ko yung sa anime version. Hindi ko na nilagyan ng mga stickers. So, aside from this, bago natin siya i-vault in, bago yung gatay sequence na gagawin natin. So, binuo ko na rin yung, of course, yung inaantay natin, si Octo 1, yan, meron siya. Ito yung kaya siya naging premium eh. Ito yung isa sa mga dahilan. One of the reasons why this particular kit is the premium version because you only get to see Octo 1 in this particular version. Octo 1, yan. And it's the first time na nagkaroon ng Octo 1 sa Voltes 5, official Octo 1 figure sa Voltes 5 set. Of course, binuo na rin natin si Mechanical Eagle. Yan. Dito ako nagkaroon ng medyo slight na delay. Kasi yun nga, as I said a while ago, kita nyo itong transparent blue sa top ng head niya. Sobrang liit niyan. And yung instructions is isa-sandwich mo siya dito sa dalawang parts, left and right. So, medyo natagalan ako. Ang pinaka-tip lang talaga dyan is, number 1, tiyaga. Number 2, dapat meron ka ng tweezers na pinakita ko a while ago. Nakatulong din kung para ma-steady yung part na yun. Kasi sobrang liit talaga niya. And buti nga, hindi siya nawala eh. Muntik na siyang, di ba, pumitik eh. Pag nawala yan, corny na. Of course, yan, yung mga ultra-electromagnetic top. Hindi ko na muna ilabas yung sa belt, yung sa whip. And, of course, yung mga alternate hands. Ito, ginawa ko din yung Voltes Bazooka. Ito yung pinaka-basic na Voltes Bazooka. Siyempre, dito yung legacy version. Maganda astig. Pero ito standardized na Voltes Bazooka na kakabit sa kamay niya. And of course, meron din ito Gatling missile for both arms. And of course, bago natin makalimutan, may laser sword tayo. Yan. Of course. So, gagawin naman natin ngayon is, syempre, i-vault in na natin. So, tignan natin kung gaano ka-articulate yung figure din and gaano ka-accurate yung design ni Voltes 5 dito sa SMP Shogokan project. So, ito guys, naka-ready na.
Fold in na natin siya. So, isa-isay natin. Bit natin dito. And then, Bomber 2. Of course, dito kay Big Bird. Natin ko sa swak. Ba't siya mag-swak, diba? Yun. Kita natin dito kay Frigate. Yun. Swak naman. Diba? Ganda oh. Swak naman siya eh. And last but not least, gabit natin sa lander. Mali. Kiklik naman so far. Ganda rin talaga pag quality ng bundle. Una, Voltes 5 SMP Shogukan. So ito na nga guys, natapos na tayo, na-vote in na natin, and ito na, ganda. Voltes 5 SMP version Shogukan Modeling Project. Astig. Alam nyo guys, mas mataas siya dun sa Action Toys na version. Action Toys mga dito lang pero dito, ito, malaki siya tsaka articulated. Ganda yung mga pwede nyo siyang i-post ng kung pagaya sa FA. So FA, highly postable yun, pero di naman siya di naman siya nag-vote in, diba? Wala siyang gatay sequence. Ito, nakuha nyo na yung best of both worlds, diba? Nagkagatay sequence na, and at the same time highly postable. Highly postable. Hindi ko lang ginagalaw masyado kasi alam mo naman ako, diba? Hindi ako masyadong ayoko masyadong ginagalaw yung mga joints. May phobia na kasi ito. Pero yun. So, lagyan natin ng laser sword. So, pwede siyang makapitan ng laser sword. Swak. Wow! Ganda, diba? Mamaya mamontage natin yan, pero dito pala tingnan na natin yun. Tingnan muna natin, pintahan muna natin. Kaya ito naman yung parts. So, maganda siya. Maganda yung fit niya. Hindi kayo mahirapan. Yan, may articulation kahit sa stomach. So, pwede kayo mag-chest out. Hindi masyado, pero yung braso niya yan. Ganda. Sulit itong version na to. Hindi siya ganun kamahal, diba? Kasi hindi naman siya die-cast. Pero yun nga, nasa kanya lahat. Yun lang naman ang kulang. Yun ang kulang, yung pagiging die-cast. Pero ito nyo naman, solid yung build, and yun, fully articulated. Yun, sa mga fans of Voltes 5, talagang definite must-have to. Ito nyo naman yung paint job din, and yung sculpt, yung quality, yung accurateness nung model, diba? Ito mo, hindi ko pa nga kinabit yan yung mga pang tribute marks pero kasi nga gusto ko yung anime version, full version. Ang ganda guys, sulit to.
Meron pa itong mga stocks eh. So kung makakabili kayo, bili na kayo. Kesa naman maubusan kayo nito. Ang dami nagagawa nito. Pakita natin yung ano. Ayan. Yan si Octo 1, di ba? Dito na. Ito si Mechanical Eagle. Yan ah. Yung Mechanical Eagle. Although meron naman laging Mechanical Eagle dito sa mga ibang toys, diba? Na version ng Voltes 5. Ito talagang pwede mo siya ikabit. Pag naubusan na ng lakas si Voltes 5, kakabit mo na ito pang recharge. Yan. Tapos syempre mga weapons. Aliw. Sobrang ganda nila. Ito yung unboxing and review ng Toy Friendly Unbox sa Shogokan Modeling Project version na Voltes 5. So sobrang sulit guys. Bili na kayo pag meron pang stock. Pag wala, iyak-iyak na naman tayo. Baka magmahal na to. So get it while you can. And again, message nyo na ako. Meron pa sa store natin to. So bili na kayo guys. So that's it. That's our review of the Shogokan Modeling Project version of the Bandai Namco Voltes 5. And it's an awesome toy. A definite must-have for you, for the collector, for the Super Robot collector, and definitely for the fans of Voltes 5. And there you have it guys, that was our unboxing, build, and review of this Shogokan modeling project Voltes 5. And if you're planning on sleeping on this particular figure, big mistake man, big mistake. This is probably one of the best Voltes 5 figures out there right now. And while it's still available, you have to get it. I promise you man, look at this. It's articulated and the build is spectacular. The experience is awesome, and thumbs up for Bandai and Namco and Banpresto for giving us this one, and hopefully mas marami pang release na mangyari, mas bigger sizes. Dito pa lang sulit na yung money. So habang meron pa, please get it. And again, thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe to our channel, and don't forget to hit that notification bell for announcements in future unboxing episodes and other fun stuff. And also, please do visit our Facebook store, www.facebook.com/toyfriendly, if you want to get toys like these. Meron pa tayong stock nito, so message me and I'll hook you up. Again, thank you so much for watching, and I'll see you in the next unboxing episode.